model. Siya ang modelo sa lahat ng ama. Amang mapagmahal. Amang laging lumilingap sa kanyang mga anak. And we have one teacher, Jesus, who teaches us the truth because He Himself is the truth. So, mga kapatid, sa lahat ng mga hindi lang mga teachers, magulang, adults, tayo narito. Tayo po ay pinagkalooban ng Diyos parang authority, kapangyarihan para maglingkod, hindi parang sumakop lamang. No? So some people, they show that they are authority by dominating. Pero tinuturo sa atin ng Panginoon, leadership through service. At kahapon po, napakagandang nangyari. No? Nagkaroon tayo ng diocesan celebration sa beatification ni Blessed John Paul II. So marami pong pumunta sa Araneta Coliseum. That's where we had the celebration. Simula ng alauna, tapos kami hanggang alas 7 ng gabi. At ang pinakahuling activity ay ang misa. At sabi ko nga, kung minsan nag-isip tayo, ang hirap magpakabanal, no? Para sa mga taong pinili lamang yun. Pero pinakita sa atin ng yumaong Blessed John Paul II ay ang kabanalan ay natatamo sa simple, payak na pamamaraan. Kung ikaw ay isang magulang, maging mabuti kang magulang. Magbigay ng mabuting halimbawa sa iyong mga anak. Kung ikaw ay isang teacher, magturo ka with dedication, not because of salary. Huwag kang magtinda. Hindi ka naging teacher para magtinda kasama ng pagtuturo mo. Ano? O ba't kayo tumatawa? Ano? So, be true, be faithful. Ano man ang pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. No? Kaya napakaganda po yung the way Pope John Paul II showed us holiness. Anong pa niya pinakita? Maging malinaw sa inyo, we belong to Him. Tayo ay para sa Kanya, hindi para sa mundo. Kaya sabi niya, para tayong mga sanga, laging nakadugtong sa isang puno. Ang pinakapuno ay si Kristo. Kapag pinutol mo ang puno, ang sanga, hindi magkakaroon ng buhay. Lalong hindi mamumunga sa tamang panahon. Kaya nararapat tayo ay laging nakadugtong sa puno ng buhay ang ating Panginoong Jesus. Kaya nung siya po ay nahalal bilang Papa noong 1978, ano ang kanyang pinakapambungad na pananalita? Do not be afraid. Open wide your hearts. Believe in Jesus Christ. Ano? So, I hope you are here because we believe. No? Sabihin nga natin, yes, Lord, I believe. Yes, Lord, I believe. Say it with all your heart, with all your mind, with all your soul. Ulitin natin, yes, Lord, I believe. Okay? And when we believe someone, we love him. Okay? So we can say, yes, Lord, I love you. Ulit? Yes, Lord, I love you. Ulitin pa natin, with all your heart, with all your mind, with all your soul. Yes, Lord, I love you. So mahalaga po iyon. No? We just don't say it, we are convinced, and we do it in our day-to-day life. Ang nakakaantig ng damdamin, no? Nung pagkatapos siya ay binaril ng isang tao, si Mehmet Ali Agkah, isang Turkish. Ano? Habang isa sa kanyang papal audience, hindi malayo, nung lumapit, bang! 4 na bala ang pumasok sa katawan ng ating Santo Papa. At yung isa, malapit sa pinakamalaking ugat
sa puso ng tao. Kung natamaan yun, patay na siya. So after about 2 years, pumunta niya sa piitan itong bumaril sa kanya. Parang sabihin, magkaibigan tayo, hindi ako kaaway. Pero sabi ng tao, paano kung nagmintis sa'yo? Samantalang professional shooter. Sabi niya, oo, galing sa'yo ang bala, pero may nagpigil parang hindi tumama sa aking pinakamalaking ugat sa puso. At yun, kanyang ang sinasabi niya, sinong pumigil? Ang ating mahal na ina. Ano ha? Kaya after some years, nung siya ay medyo malakas na, nung pumunta sa Portugal, he crowned our Blessed Mother. May dala siyang corona. Pero yung corona, ibang-iba yun. Diba yung corona, mayroong isang malaking na bola sa itaas. Sa loob, yun ang bala pumasok sa kanyang katawan to thank our Lady. So, he was a man of action. He lived what he preached. No? Hirap magpatawad, pero siyang unang gumawa ng hakbang. Parang makaisa. Because he recognized everyone as his brothers and sisters. Hindi lamang yung Katoliko. Isa sa mga nagsalita, si Ambassador Tito de Villa, at isa sa mga binahagi po niya yung nasaksyan niya nung siya ay ambassador sa Vatican. One time, sinundan yung kotse ng Papa nung pumasok, and then huminto yung kotse ng Papa. Alam niyo yung ginawa niya? Dahil may mga pulubi doon. No? Isang babaeng matanda, mabaho, marumi, no? Hinintuan niya, parang madama ng tao ang pagmamahal ng Diyos. Hinalikan siya sa noo. Ano? So lahat ay kanyang kinukupkop, niyayakap para madama ang pagmamahal ng Diyos. Pero para mapadama yun, unang-una, naranasan niya ang pagmamahal ng Diyos. Kaya ang kanyang pinakalakas, pinakapagkain ay ang kanyang pananalangin sa Diyos. Sabi niya, isa lamang ang lunas sa karahasan at gulo, gyera sa buong mundo, panalangin. So this is a call for us. Tayo, sinasabi natin, Katoliko, bilang miyembro ng katawan ni Kristo, anong sabihin yun? Kinakatawan natin si Kristo. We become part, the body of Jesus. So we love life. Hindi natin sinisira ang buhay. And so, that's why we don't agree sa RH bill. Kaya kay mga babae, mawawala akong abortion kung walang humihingi, naghahanap ng abortion sa mga babae. Kaming lalaki, hindi pwedeng magpa-abort. Wala na kaming uterus. No. Ano? Mawawala. Malakas ang ating kutob, hindi mapapasa. Kung sakali mapapasa, mawawala ang abortion. Dahil yan ang sisira sa pamilya. So, ibig sabihin, maging tapat tayo sa Diyos. To be a good leader is to be faithful to God and to our covenant. Tayo ay katipan ng Panginoong Diyos. Nakakagulat po si Blessed Teresa of Calcutta. Anong sabi niya? Maghanap ka sa mga nilikha ng Diyos, mga hayop. Walang hayop nag-aabort. Tao, nilikha ayon sa wangis kabanalan ng Diyos. Sinisira ko minsan ang buhay niya. Iniinsulto ang Diyos. Binabaliwala ang Diyos. Kaya muli, tayo ay tinatawagan ng Panginoong Diyos, kumakatok sa ating mga puso upang panghalagaan ang sinabi sa atin ni Blessed John Paul II. Mapag ang Pilipinas, pag nakita yung Pilipinas, narinig ang salita nung siya'y buhay, tuwang-tuwa, dalawang malakas sa ating kultura, pagmamahal sa pamilya at pagmamahal kay Jesus sa ating pananampalataya. Sana po, manatili, laging buhay itong dalawang mahalagang bagay.
pagmamahal sa ating pamilya, at pagmamahal kay Jesus. We are all leaders, parents, adults, teachers, professionals. We are leaders, and our leadership is shown by our own example, by our own love for family life, and our faith in Jesus Christ. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.